Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayo ngayon at ang report sa Puerto Princesa, Palawan. Sa Minsupala, mismo sa loob, nandiyan yung ating in charge, si Princess Lorena Lopez. Siya po ang ating in charge diyan sa buong Puerto Princesa at sa Karatig municipalities. Direct po yan ang kaniyang pamumuno kay Queen Helen Abdurrahman dahil sa ating residential office na nandiyan mismo sa Puerto Princesa. Ngayon, marami ang nagtatanong. Ang monitoring team natin nasa kasama sa likod ni Princess Lorena, monitoring team ng Sultanate, monitoring team ng ating Royal Imperial Lupasug. Lahat po iyan bilang reporter natin at the same time, taga-masid, the eye and ears of the King and Queen in Palawan. Kaya nga, hindi lamang sa Palawan, kundi yung kapatid kasama sa Iloilo, sa Panay Islands, na yan ay talagang minumungkahi ko na lahat ay magkakaisa. Kasi ang nag-umpisa since 2010, kami ang naghirap, kami ang nagtaguyod. Kaya nga, hinihiling ko sa lahat ng mga kasama, huwag mag-apak ng kasama. At huwag magmayabang dahil mahirap din. Tayo lahat ay isa lamang. Ngayon, dumating na ang puntos sa puntos. Marami kayo. Ngayon gusto niyong bumalik. Gusto niyong makiusap. Tapos na. Dahil ibinalik ko na ang hustisya na igagawad sa inyo sa pamamagitan ng ating implementor, si Presidente Ferdinand Idrelin Marcos Sr. Kahit anong gawin ninyo, buong mundo, 195 countries, kasama ang central bank nila, ang gobyerno nila, ang pamamahala ng bawat head of state. Magbayad kayo ng utang ninyo or kukunin ko ang country, ang sovereign people, at ang inyong sovereign government. Dahil ang utang ninyo, hindi niyo kayang bayaran. Kaya kayong mga nagsasabi na kayo ay kayo, mismo kayo may utang sa sovereign niya. Okay, Prinsesa, pabayaan natin yan yung mga nagsasalita na sila ay sila. Okay, ang hindi ko lang magkaisa. Huwag sabihin ng mga kasama na hindi sila susunod sa puno. Dahil sabi ko, kung mga leaders kayo lahat, iisa ang hangad, magkaisa. Okay? Ngayon, ang utang ay utang na babayaran. Pero pag nag-post sila, dagdag sa parusa. Dahil galing na ako sa iba't ibang matataas na tao. At ang hinihiling ko, nakatungtong kayo sa lupa na inaalagaan ng soberenya, buong mundo, lupa, katubigan, kabukiran, kapatagan, nasa kamay ng Queen Elizabeth III at ng Allah lahat iyan. Okay, ano na ang sitwasyon dyan, Prinsesa? Una sa lahat, Mahal Reyna, nagpapasalamat ako at ngayon, kahit pa paano nakakaraos tayo sa hirap at sa pagtitiis natin simula noon. At binabati ko muna si Mahal na Hari, si Apo Lakay, si Siti Halima, sa lahat ng mga leader at sa lahat ng mga members sa buong imperyo ng Lupasug. Sa ngayon po, ang sitwasyon dito ay medyo mahirap na kasi ang mga grocery ay sarado, yung mga bigas nakatali ang mga nila. Tapos may isa lang na naka-open, so may limit po ang pagkuha ng bigas. Mahirap din ang sasakyan, hihira ang jeep or tricycle, naniningil pa ng mataas pa sa taxi. Kaya ang dapat natin, magtulungan tayo, huwag magsiraan, magkaisa, para sa pagsuporta sa ating mahal na Hari at mahal na Reyna, lalo na kay Apo Lakay, na simula noon naghihirap, nagtitiis, para matulungan tayo sa buong Pilipinas, hindi lang dito, kundi hanggang sa ibang bansa.
Sa ngayon, Mahal na Reyna, nagmo-monitor kami ng mga kakailanganin at ano sa mga tao na mag-ipon ng bigas, ng pagkain, lalo na kuha sila ng Aeropass. Pero marami pa rin po ang hindi naniniwala dahil gusto nila sasabog muna bago kumuha ng Aero. Pag Ganun huli lang mo, Mahal na Reyna, at isa pa nga po, marami pong grupo dito na mga nanggugulo, sila daw ang masunod, basta marami po dito, mahigit 10. yan ang sinasabi namin ni Apo Lakay. Marami tayong kalaban, pero matira ang matibay. Pero sila ba? Yes po. Luluhod kami sa kanila kung sila ang totoo. Pumunta na sila sa lahat ng bangko dahil ang usapan dito, wala na. Zero bank. Lahat ng accounts, zero. Bumalik sa mother account. Lahat iyan, wala nang ilalabas ni Singkong Duling dahil ledger to ledger na lang yan. Papel sa papel, figure sa figura, under sa pamumuno ng ating final implementor at saka final signatory. Ang final judgment, pinadala na yan sa iba't ibang dako ng mundo. Sumunod sila hindi. Tapos na. Dahil lahat sila may utang. Lahat ng tao sa mundo may utang. Umutang sila doon sa lupasok. Doon sa pinakapuno ng account. Kaya maraming hinuhuli na mga signatory ko, no? Mag-antay sila ng panahon nila. Ako pang hamunin nila. Ako na nga yung naglalayag sa iba't ibang countries para tulungan. Sana ang kanilang gobyerno, ang kanilang financial. Ang tanong, mananalo ba si BBM? Ito ang magpatunay. Ngayon sabihin ninyo, siya ang may-ari, bakit nag-loan pa siya? Mismo ang World Bank ng USA may utang. Yan ang sinisingil ko. Kung kayabangan ng gobyerno, mag-e-end din yan. Ito ngayong danadasin nila, mas masahol pa sa COVID-19 dahil no transportation operation, land, air, water, rail track. Ang matitira lamang ay yung paa ninyo. Ngayon, makakalipad ba kayo? Sabihin na ninyo kung buang o buang si Queen. Pero lahat iyan, pinagbigyan na kayo. Ibinalik ko na ang final judgment sa pamumuno ng presidente. Wala kayong magawa. Kung talagang makaanak kayo, pinagtanggol nyo na noon pa si Tatang. Pero anong ginawa ninyo? Tinalikuran ninyo. Kaya walang anak si Tatang. Basta suwail, ako ang kalaban niyo. Ngayon, you have to question. Questionin ninyo, sarili ninyo. Ngayon, ako dyan. Sabi nila may utang ako. Ikaw bahala dyan. Ikaw naman ang nangutang. Prinsesa. Yes po. Yes po. Ang kumuha nun. Masakit sa tenga. Saka sobra-sobra na yung nabayad natin sa kinuha natin. Gusto nila ng Pero ngayon po, medyo naglalaylos lang. Kasi siguro alam naman nila na mag-shutdown. Pero marami pa rin po yung mga hindi naniniwala. Gusto muna nila magutuman sila siguro bago maniwala. Okay. Very good. Ngayon ang sa atin, ganito ang gawin natin. Lahat na merong mga sakahan, ikontrata mo na yung mga palay. Kasi talagang gutom ito. Gugutumin kayo ng kapalaran ninyo. Ako hindi nagkulang. Biro mo, hinarap nila ako 2010 pa, di ba? Humingi na tayo ng 200,000 sacks of rice. Ang liit hiniling ko sa kay Pinoy. Hinarangan ng Payman Sultan si Pax Manguda Dato. Patay o buhay, mananagot siya. Ngayon yan ang dahilan bakit nagagalit ako. Binuhay nila at nag-claim sila ulit. Doble patay ang gagawin ko sa kanila. Dahil sobra na ang pag-angkin nila ng kalupaan. Pag-angkin nila ng ating kayamanan. Bawat sultan na umangkin, bawat Pilipino na umaangkin na sila ang Diyos, sila ang hari at reyna, yan paparusahan ng soberenya. Dahil sa kanila, naghihirap ang buong
buong mundo. Ang pagharang mismo ng BARM, ng ARMM, ng lahat ng head of states, lahat ng militar, may parusa. Dito nila makikita ang kamay na bakal. Unti-untiin sila hanggang wala silang mainom, hanggang wala silang makain, hanggang sila, hindi ako ang sisihin ninyo, sisihin niyo yung nakaupo na mga politiko. Yan ang aking parusa. Yan ang parusa ng Allah. Kaya ngayon, ito ang mangyari sa kanila. Sige pa, magsalita sila ng hindi maganda. Mula noong 2021, nasa Davao tayo, nag-install tayo ng divine government. 2020, nilagay na natin sa decree yan. Pinagtatawanan dahil sila ay mga anak ng demonyo. Ang demonyo ayaw sa akin. Kaya gagawa sila ng paraan. Kaya lahat ng tao, pinapasukan nila para magsalita ng masama. Sila ang anak ng demonyo. Dalawa lang ang tao ngayon. Anak ng Diyos, anak ng demonyo. Ang anak ng Diyos na naniniwala sa misyon na ito, magkaroon ng pagpapala. Now, masakit ang pananalita. Pero galing ako sa pinakamataas na hanay ng mga matataas na hanay ng gobyerno. Anong sabi? Tulungan niyo kami. Hindi na ako. Nasa kamay na ni Apo Lakay. So Apo Lakay will win because he is the guy, he is the man, he is the spirit that will move heaven and earth and below the earth for the salvation of all human race. 195 countries, not including yung mga hindi pa na-recognize ng UN. Ngayon, kayo UN, gagamitin nyo yung programa ko, pues, pagdusahan nyo. Dahil kung sinong nagmamatigas, walang country, walang gobyerno, walang pagkain, wala. Dahil zero lahat ng bangko ninyo. Dahil lahat ng pinautang ni Apo Lakay sa buong mundo since 1965, 1966, the global asset, sisingilin ko. Yan ang ibig sabihin. Inintay ninyo na magkaroon kayo ng trahedya. Lahat ng eroplano, kawawa ang may-ari, kuno. Kawawa ang mga vapor. Na yan ang sinabi ko kay Rad Janet. Ipunin. Pero nagmalaki siya, nagmatigas siya, naging damage siya sa kapangyarihan. Ang dokumento, binigyan ko siya ng full authority para tulungan ang bansang Pilipinas na maningil. Pero siya na ang umari ng dokumento. Naglaro sila ng lahat ng politiko. Tapos na. Didikdikin kayo. Bawat balahibo ninyo magbayad. Mula 2010 nang ako'y lumabas. Hindi ako nagyabang. 2009, nirecognize na ako ng Pentagon na ako si Queen. Asawa mismo ng totoong apo ng Malaysia. Tapos na kayo. Tinapos na ni Apo Lakay. Bumalik kayo sa presidente. Pongpong, you have no right at all and you are not capable. You will never be what you are, what you deem to be. Dahil hindi ikaw buhay si Tatang. Magpakatao ka dahil lahat iyan, ikaw ang unang paparusahan. Sumunod si Galvez, sumunod si Murad, sumunod ang Miswari, DNA, magpapatunay na kayo ay mga patay. At hindi kayo ang totoong may-ari ng identity. Yan ang ibig sabihin. Anak kayo ng demonyo. Maraming salamat, Bay. At least, stay alert, monitor, and report. That's all we need. Okay? Anong pahabagin kayo? Maraming salamat po. Mahal na Nena. Mabuhay po kayo. Si Apo Lakay, si King, lahat ng mga nagsusuporta sa iyo at naniniwala. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Hayaan mo sila. Manigas sila. Pagdating ng araw,
gagamitin nila ang tuhod nila para lumapit sa inyo. Kayong mga liderato, magkaisa kayo. Huwag ninyong paghati-hatiin ang tao na meron ding personal na interest. Ang personal na interest, namumutawi sa bibig. Kung anong sinimulan pa ng mga tao, pagkaisahin. Pero pag kayo ang nagsisibak-sibak, wala yon. Hindi maganda. Dahil ang Diyos, ang gusto niya, unity. Ang Diyos gusto niya magkaisa at mamuhay na ayon sa kagustuhan niya. The rule of law of the divinity will reign again. God will reign again into this earth. Maraming salamat. Bye-bye.